To, mga bossing, maganda rin tong balita na to. O, pakinggan natin si Claire Castro patungkol sa budget. O, budget to, budget. Kahapon po pinagpaliban ng Senado yung pag-BICAM sa 2026 budget dahil po sa issue with the DPWH. And hopefully nga ngayon matuloy na po, no? But the House contingent said they are optimistic na hindi pa rin po mauuwi sa reenacted budget. With all these budget concerns, how confident is Malacanang na hindi po mauuwi nga sa isang reenacted budget yung 2026? Oh, speaking of reenacted budget, paliwanag natin yung memya. Oh, ayaw ng Malacanang ng reenacted budget. Oh, ano ba yung reenacted budget? Oh, yung reenacted budget, ibig sabihin yung budget ng 2025 spendings ng gobyerno. Oh, not specifically projects spendings ng gobyerno, yun lang yung ating gagawin ngayon. Halimbawa, yung opisina mo noong nakaraang taon may budget ka ganito, tapos nagawa mo yung mandato mo, meron kang mga proyekto na ginawa, tapos yung proyekto na ginawa mo noong 2025, nandoon pa din sa 2026, mayroon ka lang dinagdag na plus 5 na bagong proyekto. Oh, sa reenacted budget, hindi mo na magagawa yung plus 5 na new projects mo. Yung mga old projects mo noong 2025, hanggang dun lang muna tayo. Yung mga bagong projects nyo ngayon, medyo wag muna tayo dyan. Kasi nga, may problema tayo sa pondo ngayon, sa budget. Why? Problema natin, putang ina, sinabi na nga na ayusin yung paglalatag ng pera sa bawat ahensya, pero putang ina, may mga ahensya, kawatan pa rin. May mga congressman, magnanakaw pa rin. May mga, yung DPWH, tarantado pa din. Yung mga congressman, si Swansing, si Boji D, mayroon pa rin napakalaking insertion. Unang-una sa lahat, bakit ka kasi maglalagay ng insertion? Kung ikaw, ginawa mo yung assignment mo, alam mo pangangailangan ng bayang Pilipinas, alam mo kung saan dapat maglalagay ng pera. Pero pag hindi mo alam ang problema ng Pilipinas, gagawa ka ng NEP, National Expenditure Program, gagawa ka ng budget according lang doon sa basic na pangangailangan. Kasi yun lang talaga yung alam mong dapat pagtuunan. Ngayon, kapag ka biglang, sir, kailangan pala natin sa ganito. Okay, insert mo na lang. Sir, kailangan pala natin ng ganito. Okay, insert mo na lang. Ganun yun eh. Yun ang masaklap sa insertion. Hindi mo pinlano ng maigi yung budget mo. Kasi kung planado mo yung budget mo at kung ikaw, presidente ka, alam mo problema ng Pilipinas, alam mo yung ipaprioritize, di ba? May SONA ka, meron kang mga priority bills na gustong ipatupad. Doon mo ilalagay yung pera ng Pilipinas sa priority mo according doon sa sa gusto mong problemang isolve sa Pilipinas. Pero kung ang presidente natin si Bongbong tatanga-tanga, hindi niya alam kung ano unang-una sa lahat ang priority ng gobyerno niya, anong problema yung gusto ng gobyerno niyang solusyonan, yun yung popondohan niya. Hindi, gumawa lang sila ng NEP, tapos puro insertions na. Insertions. Minsan nga yung insertions, nagiging source of corruption eh. Kasi dahil nga hindi siya nakalista doon sa National Expenditure Program, kasi yung NEP, yun yung normal na babudgetan ng Pilipinas, naglalagay sila ng insertion sa mga panggap nila na mga kailangan ng mga Pilipino, pero hindi. Puta, komisyon talaga yun para sa kanila. Oo. Yan ang problema. So ngayon, dahil nga nakita nila, putya, itong DPWH, tarantado. Sinabi ng DPWH, kaltasan yung mga materyales. Tapos ngayon, pinadadagdag nila yung kinakaltas nila. Putang ina yan. Puro optics kasi, puro papogi eh. Kesyo, kailangan daw ilagay yon kasi daw, may mga project na maapektuhan. Parang gago ka pala eh. Ikaw nagsabi na sabi ng boss mo, kaltasan eh. Putang ina nyo eh. Kinaltas na natin eh. Tapos ngayon gusto nyo ipabalik. Papogi kayo ng papogi eh. Kakaltas yung mga mga overpriced na mga presyo. Ganito na lang. Yung bakal dati 5 piso, 2 na lang. Yung simento dating 8, 7 na lang. Kayo yung gumawa ng mga ganun-ganun para maging pogi kayo eh. Tapos ngayong usapin ng budget, puta, gusto nyo ipabalik. Tangina, diniloloko nyo tao. Buti na lang, naka-livestream talaga yung BICAM eh. O at least nakikita natin ngayon. Yung mga senador ngayon, dahil nga, ito ang maganda sa pagla-livestream ng BICAM. Yung mga congressman, wala silang pakialam. Kasi bakit? Ang liit lang ng distrito nila eh.
Halimbawa ako, 3rd District ng Quezon City. Ilang barangay lang yan. Para manalo ako dyan, maglalagay ako ng napakaraming mukha ko sa waiting shed. Yung mga leaders ng bawat barangay, magbibigay lang ako ng mga gamot na talagang sagot naman ng gobyerno ng gamot, yung mga maintenance sa matatanda, ganyan. Tapos magpapaliga lang ako ng basketball, mananalo na ako. Maliit lang yung constituency ko maliit lang yung boto ko. So wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa Mindanao, Visayas, wala akong paki dyan. Kasi hindi yan ang boboto sa akin Basta pogi ako sa distrito ko, mananalo ako. So, kung kurakot ako, basta masaya distrito ko, wala akong pakialam kung galit sa akin yung ibang mga politiko. Kasi ang maganda dito sa mga senador, pag nandiyan, putyang ina, buong Pilipinas ang constituency nila. Okay, so ayaw nila na, na yung pangalan nila madrag doon sa budget na korap. Tinan mo, si Jinggoy umalis sa BICAM. Bakit? Kasi nga, putang inang yan, alam niya, korap yung gobyerno natin na yung pangalan niya being voted, being ang constituency mo buong Pilipinas, pagka yung pangalan mo nadikit sa sa corruption, wala na. Sira ka na sa buong Pilipinas. Yun yung iniiwasan. Kaya ngayon, ang tatapang ng mga senador natin, hindi pinapalusot yung mga kabulastugan ng Congress. Kasi itong DPWH nang hihingi ng padrino sa Congress para i-release yung budget na kailangan nila, yung Senado hinaharang. Hinaharang ng Senado kasi alam ng mga senador, buong Pilipinas nakabantay sa corruption. At kapag ka sa 2026 magkakaroon na naman ng corruption, walang pakialam yung Congress kung masira yung mga tao nila kasi nga maliit lang yung boto na kailangan nila para manalo. Pero ang mga senador, pag na-drag yung pangalan nila sa corrupt na budget, ang hirap makarecover kasi you have to convince the whole Philippines na hindi ikaw ang may kasalanan So ang gusto ng mga senador ngayon, dahil labo-labo yung putang inang DPWH na to, si Vince Dizon na tarantado, reenacted budget po siya, yung 2025 ang gamitin natin. Alam po ng lahat tayo, pati po ang Kongreso, ayaw po ng Pangulo ng isang reenacted budget. Ayaw ni Marcos ng reenacted, ayaw ng Kongreso ng reenacted kasi nga marami silang insertions. Si Bongbong may mga insertions yan. Mangungumisyon pa din ang putang ina niyan kaya ayaw niya ng reenacted. Bakit? Yung mga bagong projects hindi mapopondohan sa isang reenacted budget. Yun. At hindi ka basta-basta pwedeng magpasok ng insertion ng hindi approved ng BICAM, which is ng Senate at ng Congress. Hindi lulusot. So, yung mga projects na lalagyan na insertions nila para sa mga projects sa 2026, putya yan, kailangan mag-push yun. So, kung reenacted, hindi magpupush yung mga insertions nila. Putang ina, yung insertions, pag nanakaw yan kaya nga sabi ng mga senador, dapat reenacted. Ayaw ng Congress, ayaw ng presidente. Alam mo kung bakit? Kasi magnanakaw yung mga yan Magnanakaw si Bongbong, yung bagong pagnanakaw niya sa 2026, hindi niya makukubra. Kasi nga, walang bagong project sa 2026, therefore, walang insertion. Kasi kung ano lang yung nakalagay sa NEP ng 2025, yun lang ang gagastusin ng gobyerno ngayon. Ayaw nila niyan. At least naiintindihan natin pare-pareho ano yung meaning ng reenacted. Bakit ayaw nila ng reenacted? Bakit gusto nila mag-push through itong puta corrupt na 2026 budget? Ayaw ng mga senador. Kasi nga corrupt yung 2026 budget. Gustong i-push nino, Congress at saka ng presidente. Kasi nga magnanakaw. So, sa panahong natitira, alam natin na lahat ng kakayanan ay dapat na gawin para hindi mauwi ang isang budget na bilang reenacted budget. Ayaw po ng Pangulo niyan. Kahit po ang Department of Finance ay ayaw nila niya. Siyempre, may pagnanakaw silang ilalagay para sa 2026 Again si Pangulong Duterte, meron siyang isang budget na finito. Reenacted tayo. Reenacted. Bakit? Ang lakas ng loob ni Pangulong Duterte ng reenacted budget. Kasi nga, putang ina, wala siyang insertion. Hindi siya naglalagay ng mga insertions. Zero insertion ang ang administrasyon ni Duterte. At least siya bilang presidente, wala siyang insertion on his own. So okay lang sa kanya yung reenacted budget. Tingnan mo si Bongbong, ayaw ng reenacted. Bakit? Kasi may mga insertions siya. Sa sobrang tamad niya, hindi niya kayang ilagay yung mga insertions niya dun sa NEP. Kasi nga, yung NEP, specific yun. Specific na siya ang naglagay doon. Hindi nakikita yun ng tao.
yung katulad ng insertion. Ngamba kung magkakaroon ng reenacted budget dahil marami pong madidelay na proyekto kapag ka nagkataon. Yon, yung proyekto na yon, mga bossing, yun yung mga insertions. Oh, anong sabi? Anong sabi? Oh, ni Loren Legarda, galit na galit. Bakit wala sa NEP? Yun na yung tanong namin. Bakit nga wala sa NEP? Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Thank you for the lecture, Yeah. Senator Loren. Oh, galit na galit si Loren. Bakit wala sa NEP? Oh, bakit ka mag-i-insert? Kung importante pala yan at in-insert mo, bakit hindi mo ilagay sa NEP? Kung programa mo yan, bongbong, ilagay mo sa NEP. Putangin na ninyo. Gagawa kayo ng NEP. Wala yung mga insertions na yan dun sa NEP. Tapos pagdating ng BICAM, biglang may mga insertions. Kung importante yan na kailangan pondohan yan, ilagay natin sa NEP para alam natin kung sino ang may kasalanan. Kung ghost project yung yung mga proyekto na yan. Oh. Huling-huli sila dito ni Loren eh. Putangin na ninyo eh. Gusto nyo pirmahan namin itong budget na to, puro insertion. Diyan nga tayo nagkaroon ng problema noong 2025, puro insertion. Ang tamad nyong maglagay ng mga programa sa NEP. Gusto nyo lahat insertion, lahat puro backdoor meeting. Oh, umaaray na ngayon yung mga senador. Alam niyo kung bakit? Dahil sa atin, dahil huli na natin yung scam nila, huli na natin yung pagnanakaw nila. Dahil mapanuri na tayo, alam na natin yung mga terms na ginagamit nila sa paggawa ng budget. O ngayon, umaaray na sila. Dati pirma lang ng pirma ang mga yan, pero ngayon hindi na. Ngayon, mas ini-scrutinize na nila. Bakit? Because binuksan na natin yung isipan natin sa lahat ng mga corruption sa Pilipinas. Pasalamat talaga kayo sa mga vlogger. Kasi hindi naman ito ipinapaliwanag ng media eh. Vlogger ang nagpapaliwanag nito eh. Sa termino, sa salita na maiintindihan ninyo and makikita ninyo, nagagalit na yung mga senador. Not lecturing. I No, was, we thank you really. You're really saying the right thing. no, But it's true. anyway, Because I was there for 5 years, and sometimes, hanggang last minute, they submit in the BICAM. Why should they submit in the BICAM? Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. And then they come to a senator during the plenary, isingit nyo to. Ayaw namin. Okay, we amend, but there's only limited fiscal space. And then now, a veteran congressman asks the first-term chair of the Finance Committee, why is it not there? I'm sorry, I have to answer for him. Of course, he can very much answer that. But if it's not in the NEP, what do we do? Right? I also agree with Senator Legarda and the chair. So therefore, I think Secretary Banoy Lopez is listening to us now. The suggestion of our... Yan yun. O, di ba? Nagagalit na sila kasi nga, alam na ng mga Pilipino. Bukas na mata ng mga Pilipino patungkol sa pagnanakaw sa Pilipinas. Kaya ayan, tatalo-talo na sila. Ang gusto ng Senado ngayon, reenacted budget. Ang gusto ng Senado, back to corrupt itong 2026, reenacted tayo. Pero tinan ninyo, Congress and President, wag, push natin yung budget ngayon. Bakit? Ang dami pa rin nilang insertion. So wala, putang ina, pagnanakaw pa rin ang inaatupag nitong mga nasa gobyerno. Wag tayong matutulog, wag tayong hihinto, wag tayong magpapahinga. Kailangan itong mga magnanakaw na to humahanap lang ng paraan paano tayo nanakawan ulit. Kailangan di tayo tutulog-tulog. So tangkilikin ninyo itong mga vlog na ganito, i-share ninyo, i-like ninyo para mas marami pang tao ang mabuksan ng isipan. Okay, maraming salamat mga bossing. Kita-kita tayo ulit susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami magtitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang